Yo, yo, welcome po sa inyo mga ka-Sublimation. Pakita ko sa iyo ang one click tapos ang trabaho. So, Corel Draw, grabe ang tindi. Ang dali lang. Parang one click tapos agad. Grabe. So, ang una natin gawin ngayon is to... Actually guys, hindi ko masyado alam si Corel Draw ha. Wala masyado akong alam. Sa Photoshop lang ako. So, ngayon, ang gagawin natin is mag data entry muna tayo. So ito, mag automatic naming tayo sa ganito. So ganito gawin ko. I-prepare ko muna yung um, for naming. So ang gagawin ko ngayon is si auto naming. Dapat wait lang, kita ko, yes, yan. Yan ang style ni Corel Draw pag auto naming. Para mag ganyan, kinakopy ko yan. Pero may stroke siya na white, no? Pero hindi ko alam kasi yung paano mag-stroke sa sa Corel Draw. Contour ata yun, yung delete natin si lagay natin si name, yan. Tapos si number naman tayo. Ito ang itsura ni number. Ganyan lang. Copy attribute natin siya. Yan. Parang substitute. Wala tayong font nito. Kaya substitute lang ako nito. Kasi wala akong font na ito eh. Wait lang yan. Delete na si number. Boss, kayo naman lagay ng stroke ha. Ayaw, wala akong alam sa stroke talaga. So dalawang number. Kopyahin natin nito. Tapos lagay natin nito sa front. Yan. So madalawang number na. So ang gawin natin ngayon is yung labeling. Importante si labeling kasi siya ang babasahin ni auto resize. Lagyan si labeling para sa mga manahe ito ha. Lagyan si labeling sa baba, sa laylayan. Tapos isang labeling sa dito sa taas. Yan. Wait lang, dyan sa taas. So ang mangyayari yun, okay na to. Ang mangyayari ngayon is i-group ko ito. Yan. So i-group ko, wait lang pala. Dapat ko pala i-center yung mga name. So kahapon nag-research ako kung paano i-center. Kasi sa Photoshop ang dali lang mag-center eh. Pero dito sa sa Corel Draw ang hirap. So text, yan. Ito si text. So ang gagawin ko yun, click ko yung mga text ko. Text, center ko lang, yan. Ito rin, i-center. Ito rin siya, center. So at least kung mag-iba-iba siya pangalan, hindi siya mag-move. Tapos sa taas, center ko rin. Yan. So, again, I will have to iwas ko muna ito para hindi masali. So, i-group ko ito eh. I-group ko muna ito siya. Yan, group na. Tapos, ibaba ko muna ito, si label. So, si label, hindi siya sa group. Tingnan mo, hindi siya sali. Dapat sa labas siya sa group si label. Yan, go na yan. So, click na natin yung data entry. Ay, mali ako. Sige, okay lang. Sige. Click na si data entry. Ang mangyayari ngayon, mami-merge siya. Ayun, nag-merge na siya ha. Video, si Bridges 18, 10, wait, iba yung napindot ko. Yan, merong large ata yan. Hindi ko na, hanapin ko lang yung kasi maraming medium dito. Guy 1, wala tang large dito ang daming, yan, extra large. Marami yan. Sige lang, at least makita. Hindi ko kasi alam kung paano ito. Yung mga, ito page, ito medium. Ang daming medium. Isa lang yung extra large. Nasama yung extra large. Ayan, extra large yan. Sa list, sample list natin. Yan. So ang mangyayari yan, one click lang, grabe, data entry no? One click lang tapos agad. So ang mangyayari ngayon, i-save ko muna siya ito. I-save ko muna siya doon sa sample natin, print merge. Yan. Tapos ang gagawin ko is select ko siya si labeling.
si labeling para mag-label. Pero try ko muna ito guys ha. Click ko na, run ko na ito siya, no? Si Auto Jersey. Run. Kailangan talaga i-labeling siya. Nagdalag. Yan. Kaya try ko muna, hindi ako kasi usually mag-labeling kasi ako, backer ko yan. So ano yung nangyari ngayon, okay na pala. Again, nalabas na itong medium. Ay, okay na. Yes, na-authorize na siya boss ha. Ang nangyayari, one click lang, tapos agad ang trabaho. So check ko ito, yan, si 3929, ito ang medium ko. Si large ko is 4826. Meron pala akong large. So, tingnan mo ang large niya. Oh, 4836. Ang isang large naman, 4836, di ba? Exact size talaga siya. Ito si medium is 29. Ito ba sample sizes ko lang ito basta. Hindi talaga ito ang size talaga. So, yan. Okay na pala. So, dapat talaga pag ditaid nyo ito, malitin ko no yan. Yan kalaki siguro. Yan kalaki. Di ba? So try ko ulit ha. One click lang talaga no. One click lang tapos ang trabaho. So ito boss, one click lang tapos agad. So open ko lang si print merge. Saan ba yung si print merge? Ayan. Okay. Grabe. One click lang, authorize for jersey, tapos agad. Nag-rename na siya, tapos nag-label na siya ng mga mga medium, large, ganyan sa mga pangalan, tapos agad. Yan, medium, tapos na ito boss, ito pala. So, after itong na-save ko, is after ito na data entry. So pag click ko ng ganon, yan, takbo na siya. Mga ilang seconds lang, 1 to 5 to 10 seconds ata. Depende siguro sa specs ng PC mo. Kung malakas yung specs, so isang iglap lang siguro. One click lang. Naglo-loading siya. Nag-ano siya. Yan, tapos na yan. So ang mali ko lang dito is yung medium. Dapat maliit talaga para hindi siya maharang. Tingnan mo. Tapos na bitmap na ito. Naka-bitmap na lahat ha. So ang gagawin natin ngayon is, alam niyo naman, so sa mga mahilig sa CorelDRAW, may batch process tayo para export lahat. Kung gusto niyo ma-export lahat ng JPEG, ganito gawin niyo. Convert all to file converter tayo. Run. So source natin is, saan ba yung nakalagay yung folder natin? Nandoon siya sa sa downloads ata yun. Sa downloads ata yun, itong sample. Yan. So print merge CDR, ito ata yun, add mo lang, tapos okay. So destination natin is sa drive E. Yan. Save each page as separate file name resolution ha. Ano ba yung ko maklik ang ay pala. Eto dapat naka JPEG tayo. Anong gusto natin? JPEG bitmap. So resolution is 150. Color mode tayo is MYK. Add color profile para at least okay na yun ha, di ba? So convert natin. Yan, mag-run na siya. Dito siya mag-run sa dito sa file ko. Ito, print merge 1. Ito yung mga files natin. So ayan boss, ayan guys. Ang dali lang matapos. Ang grabe si CorelDRAW. Nagugustuhan ko talaga si CorelDRAW. Kesa ni Photoshop. Si Photoshop kasi it will take minutes. Pero si CorelDRAW seconds lang ha. Grabe. Second lang, hindi na umabot ng 1 minute. Tapos agad yung 24 lineups ko. So guys, kung gusto kayo mag-subscribe, so your pattern and your sizes ang gagamitin natin. Pero
dapat kung kasi nakalock yung mga sizes ko, dapat kukunin yung sizes nyo. Yan lang po, at i-demo ko sa iyo kung paano. Ayoko na video kasi pag video magtatanong kasi yan uli. Mas mabuti nang i-demo ko sa iyo, tapos videohan mo na lang, di ba? Dali lang. Ito, so 14, nasa 14 na tayo ng conversion sa JPEG. Check mo ang file mo, open natin mo preview. So ito yung file. Ang mali ko lang dito kasi yung medium nalagay ko yan sa hindi ko pinaliit. Try natin open si Photoshop ha. For printing na kasi ito. Ito yung for printing JPEG na. Ang dali lang, grabe si CorelDRAW. One click, tapos agad. Ilang seconds lang, hindi maabot ng 1 minute, tapos agad ang trabaho. Grabe si CorelDRAW. So sa mga CorelDRAW user yan, gusto ko na ito sa medium. Check yung size nito. Ito yung size niya, 19 to 8. Yan. Yan, pareha lang, diba? So ito is for ready for ready na for ready for printing na to. So mga mahilig sa CorelDRAW yan, ang lakas ni CorelDRAW, wala akong masabi. Ang lakas ni CorelDRAW. So okay, file conversion complete. Hindi pala makita dito sa Adobe, no? Pero display figure ko, click ko to yan, nakita nyo. Yan, file conversion complete. Na-convert na siya. Yan, nandito siya lahat sa dito yan. So mga 23 files in just a matter of seconds. Tapos agad. Grabe. So thank guys. Kung sino maka-avail, mura lang tayo. PM nyo ko. At we discuss. Need ko lang yung size chart nyo. Yan lang. At tapos tuturuan na kayo kung paano gamitin. Thank you. More power.